One capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. Sama, No overdose and no sa, side effects. DXDR Dipolog sa RMN Dipolog diri sa may barangay Turno. Nga kun diin atong makauban karon atong mga bisita gikan sa Kauluhang Manila. Inyo kita nga makita dai karon sa ato ang naka-live kita sa PCOO FB page nabod sa PIA and of course sa ato apong FB page sa DXDR-RMN Dipolog. Inyo makita diha. And simulcast usab kita sa 94.1 sa IFM Dipolog and of course sa inyohang mga AM radio radio mga kasama ang 981. Og karong adlaw inyohang mabatian ang ato ang mga bisita gikan pagyod sa Kauluhan. Pinagi usab ni Secretary Martin Andanar, pero ang kompletong pangalan ni Secretary Martin Andanar, Jose Roberto Martin Marfori Andanar. Pero short lang para mas kuan. Gwapo po ang ato ang secretary. Sa Presidential Communication Operation Office, mga kasama. And of course, sa ato pong bisita nga si Undersecretary Ramon Kualuping III, ang Director General sa Philippine Information Agency kun PIA. O sa atong director nga si Irene B. Dumlao sa Department of Social Welfare and Development. O sa karon wa pa sila naabot sa napoy-lain ang ato ang PDHO sa Zamboanga del Norte nga si Dr. Jean Haog, ang Development Management Officer 5. Ang ato mga bisita karon mga kasama sa mga naminaw diha, mao ang pagpasabot sa inyuha kalabot sa kaning bakuna batok sa COVID-19 kay hangtod karon daghan bagyapon ang mga nabalaka o daghan bagyapon ang mga nagnegatibo sa ilhang panghuna-una, magduha-duha pa sa pagpabakuna lagi kay matod pa adunay mga nakuha nga mga information nga matawag pa nato nga fake news kay sa ilahang mga nakuha pod nga mga information gikan sa mga social media, gikan sa mga nagkadaiya nga mga media platforms nya wata kabalo kung insakto ba ang mga gikuhaan gyud sa information. Muna karon sila si Secretary Martin Andanar uban sa atong mga nila ni Undersecretary Kualuping, sila ang magpasabot sa inyo kung unsa o para asa ang kining bakuna batok COVID-19. Kumusta ang ato ang Secretary Martin and Undersecretary Ramon Kualuping? Kumusta inyo ang pagbiyahe paingon diri sa Dagban City Dipolog? Una sa tanan, maayong hapon kanimo Mark, og maayong hapon pod sa tanan na naminaw sa ato diri sa 981 Dipolog, DXDR, RMN Networks nationwide. Salamat kayo sa inyong gihatag na opportunity na kami maka-guest sa imong programa. Og kabalo kong daghan na minaw diri sa RMN, labi na karon nga doon na po tayo simul streaming na kakahitabo sa atong Presidential Communication Operations Office pages. Apil na po ang radio or ang Radio Television Malacanang, RTVM, na kauban po nato karon. So salamat sa opportunity and maayong hapon sa tanan na mga taga Dipolog. Sir, Mark, mayong hapon, namin ni Sec Martin diri sa Dipolog, nagtuyok nami sa Mindanao, sa Region 9 o karing Ozami sa Region 10 since katong Lunes. Naami diri sa inyo karon to help explain kung unsa man gyud ang vaccination program sa atong national government kay halos isa na katuig taga-antos ang COVID-19. So unta karong hapon makatabang mi sa pag-explain, sa pagpasabot sa atong mga tagapaminaw gatan-aw sa ato sa multi-platform ta karon para masabtan gyud unsa atong programa, Mark. Oo. So mo ni ang ato ang kuan kay ang ato ang mga bisita gikan bigdi sila sa nagkadaiya nga mga probinsya sa nakalabay nga mga adlaw dito sa Zamboanga del Sur, dayon kagahapon nito maging adlaw dito sa may Usamis City sa Misamis Occidental, then kagahapon po dito sa may Dapitan City sa diri gyapon sa Zamboanga del Norte dito kagahapon kay nakatambong po ta dito sa pagduaw, explain. Sa karon Secretary Martin Andanar, unsa may role sa PCOO or kaning matawag to nga roadmap kalabot sa bakuna nga programa karon sa gobyerno
aron pod nga mapasabot sa atong mga katawhan dili lang diri sa Zamboanga del Norte kundi lukop na sa tibuok kalibutan. Ang role sa PCOO ang pangunahan ang communications campaign sa tibok vaccine rollout. So kita katabang ta sa tibok national government ug sa National Task Force para mas mapasabot nato sa katawhan kung unsa ang plano ng gobyerno sa pag-distribute aning vaccine. Kaya doon na kay mga several stages nga tan-awon para ma-appreciate gud nimo ang tibok operation sa gobyerno, dili ra ni operation nga taka-taka ba kini tun-anig ayo. So atong gawlatan ang mabot na lang ang vaccine kay ready naman tanan gikan sa pag check na to sa background sa vaccine, sa procurement, pag-training sa atong mga vaccinators, although kinahanglan pa i-train ang additional na vaccinators kay kulang atong vaccinators, kulang po lang atong mga nurses, no, mga doktor. Napo diya ang mga logistical requirements nga giandaman sa atong gobyerno, albi na sa uluhan. Pero karon gahulat na lang sa pag-abot sa vaccine, doon na lay gamay nga delay, pero nag-explain naman po si Secretary Galvez nga moabotay na gid siya. Ingon na ni Secretary Martin sa atong na siren unta gani si Secretary Harry Roque ingon siya by February 15 okay naman unta daw magsugod na, pero sa pagkaron unsa man gyud nga date or target nga maabot diri sa nasod sa Pilipinas nga hangtod karon nagpaabot pod ang ato ang mga katawhan Pilipino. Nato kontrolado ang panahon kay dagan kayo na mga dagan kayo mga variables na atong gitan-aw ana. For example, kung malate og abot, posible nga dito gikan sa pharmaceutical company mo'y nalangan gamay. So dili kita makahatag og pitsa. Munang kung mo announce si Secretary Galvez moingon sa third week of February or fourth week, dili gid siya hatag og eksaktong pitsa. Pero maabot siya. Pero wala pa gyud nga basig karong bulana ba or March? Wala pa gyud na karong adlaw, di ko makaingon na karong adlaw, pero we are hoping nga moabot na gid siya sa paspas nga panahon. Kumusta ang ato ang logistic ani Secretary kaning pag-handle sa mga vaccine sa pag-apod-apod sa nagdaya nga mga rehiyon nga mao punay problema karon diri sa ato sa nasod sa Pilipinas nga kung sila ready na pero napay mga pipila ka mga area nga wa bagyoy butanganan sa vaccine, especially sa mga lagyo nga mga lugar diri sa pulo sa Mindanao, Secretary. Unsa may assurance sa ato ang vaccine na dili nga di inigabot diri sa ato gikan sa kuluhan dili ba madaot? Ang among announcement permi mauna siya sa Metro Manila, Cebu ug Davao. Kay kaning tulo ka mga metropolitan cities kumpleto gyud sila sa gamit, no? Although makaingon man pud nga ready man pud tanan. Ang question man gud, okay, kung katong mga karaan na vaccine makaabot og Dipolog, Dapitan, makaabot og Pagadian o uban pang mga lugar, doon na facility. The question is, unsa kadaghan, unsa na quantity ang kaya niya i-store. Pero as far as the national government is concerned, dili pod mo release ang national government og quantity nga dili kayanon sa usa ka regional office ng Department of Health. Kay kanitanan DOH may mo kuan ani, mo manage ani. Nay mga kabalaka ato mga katawhan karon Secretary sa kanilagi mga nanggawas nga mga balita labi na gyud gikan sa gawas sa nasod nga dunay mga tawo nga migawas ang kanibitawng murag nay mga kuan sila mga panit nga daot human sa vaccine or uban is nangalipong kuno. So usa sa mga gikabalakan sa mga tawo nga murag duha-duha sila sa pagpa-vaccine
kay sa epekto posible silang lawas ani Undersecretary Ramon nga nabalaka kay sila kung unsaon na nila kung pugos ba sila sa pagpabaksin kay na may gipang ingon nga dili pod pinugsanay ang pagpa-vaccine ani pagbabakuna batok sa COVID-19. So karon unsaon na to pag-awhag or pag-aghat ato mga katawhan nga di sila angay mabalaka sa pagpabakuna batok sa COVID-19. Tama ka, Mark. We cannot force, di na ito mapugos ang mga tao nga magpabaksin. The state, the government, dili pwede pugson ang tao magpabaksin. Choice na sa katawhan. Choice sa individual kung magpaturok siya or dili. Pero, kita dire, as part of the communications team sa national government, of course, the goal is to have a herd immunity. Kanang 70% sa atong populasyon maturukan para natay immunity at some point para mapildig yun nato ang COVID-19. Mo na ang challenge sa MUA, diri kita as communicators and kamo ato ang partners sa media is to convince talaga our kababayan na kinahanglan nato ang vaccine. Although na mga fake news na nanggawas, ako ginang-igno na fake news kay bago pa lang ang vaccines. Wala pa'y scientific results nga naa gyud siya side effects, adverse side effects. Although based dito sa sa US, sa Singapore nga nagsugod na ang pag-vaccination nila, katong normal gud murag katong nagpa-flu shot ka usahay nay kalintura gamay. Yes, ilanat gamay. So mao lang na but wala pag yung adverse side effects na ginaingon nga nay namatay. Nay nag-ingon na mi sa butuan last week makalbo daw pag magpaturok pagtubag basi kalbo lang ang papa. So dili gyud makakalbo. So wala pa gyud. But what kastorya namo permi ang DOH, ang mga experts sa DOH, sa FDA ug sa DOSD na sila ang tagapamuno sa ato ang vaccine panel of experts. Ang permi namo ginaingon, klaro kayo na daghan na nga matay tungod COVID-19. Pero hantod karon klaro po kayo, wala pa'y namatay tungod sa COVID-19 vaccines. Sir. Kay wala pa man po'y vaccine po diabot sa Pilipinas. Pero globally, wala po. Sa Wala US, sa Singapore, sa Indonesia. Oo. Wala. Ang ingon ani ba gyud sir, ang gikahadlukan po sa atong mga katawhan karon kani bitaw mo anha og mga ospital kay halos daw sa mga sakit i-detect din sa COVID-19 kay namang gyud tay protocols or kanang memorandum gikan sa Department of Health nga bisan unsa nga sakit basta mosulod ka kinahanglan kay ipailawom sa antigen test or sa RT-PCR test ka nga negative ba ka or positive ba ka sa COVID-19. So gikahadlukan karon sa mga tahon usab ni siya sa nakapadaghan sa kaso po tingali sa nasod sa Pilipinas kay mahadlok na sila moadto sa mga ospital sa kabalaka nga ma-COVID sila unya ang ilang mga pamilya maapil unya og quarantine if in case nga magpositive sila. So kaya ko, mauna yung mga issue, di ba? Nakabasa ko sa Facebook na basig na aday padding. Di ba? Sana sa Sambuca del Sur, nanihitabo ito. Padding. Pero, akong tanawan naamang ko tayo database sa testing, kanang RT-PCR, di ba? Pag naana siya yung database. So, it's a national database. Kung positive or negative, ma-store yun na dito. Mao gani madakpan kinsa na make og PCR. Di ba? Na positive or negative. Daghan na dakpan. Naapoy gipadakop na ang DOH nga mga molecular laboratories nga nag-fake sa mga results. Kay balutan na ay mga naitabo. But rest assured, dili tinuod na nagpadding para lang kay balutan ako para makakuha sa PhilHealth. Pero dili nga na. But I know, pag na-admit ka sa hospital, requirement magpa-swab para to contain. Di ba? Kay kung positive, admit ka basi matakdan pa nimo mga kauban sa hospital mao na i-protocol nga na kaduha very intensified kayo ang surveillance monitoring sa DOH kauban po ng NBI sa pagtanaw ng mga fake results kay na may national database so mao nang usahay delayed lang ang pagkuan kay di ba health is devolved from the national government, di ba? Health is devolved. So, naatay mga, di ba, DOH Central Office, tapos Centers for Health Development, mga regional offices sa DOH.
Pero ang monitoring manggod sa mga positive per area nasa LGU, nasa local Yes. government units. Tapos ilan ang ihatag sa RESU. Itong RESU, RESU, mo ng team sa DOH, sila ang gakuhaan ng mga numbers. So usahay na ay delay. Kaya kunya gikan sa layong lugar, ipadala pa sa regional center, tapos ipadala sa central office. But rest assured, kung naa may padding, it's being taken care of. Pero from a national point of view, we are just following the protocols set by WHO sa admission sa hospital ug sa ato ang contain sa virus. Nabigid sir, ang kabalaka bigid sa mga katawhan kung unsa nga klase nga bakuna o unsa nga klase nga brand ang isulod diri sa Pilipinas or gamiton sa national government para sa mga katawhan sa katawhan Pilipino. Kay ang ilang gikabalakan pareha nang di sila anang gikan sa China, sa Sinopharm o sa Sinovac, kay gusto sila Pfizer. Karon kinana po yung mga ninggawas nga mga istorya nga nangadaot niya sa ton hibaw-an wala pa EUA ang Sinovac. Oh, so Pfizer or AstraZeneca ang mahitabo ani nga gamiton. Karon kay naanam po yung mga nanggawas nga istorya nga ilabi na gyud sa US ba to nga usa ka Pinay nga nagkasakit daghan og mga nanggawas nga mga rases yang panit. Unsa nga klase nga brand ang gamiton diri sa Secretary Martin? Ang pinaka-polisiya gyud sa national government, Mark, na wala tay gipaboran nga brand ng vaccine o wala tay gipaboran nga pharma company. Maunang sa emergency use authorization nagikan sa FDA, daghan ang giaprubahan. Ang uban pila pa sila kay naman ay proseso, still undergoing the process of approval. Kung mangutana ka unsa may available para sa Dipolog. Now, dili ta ka matubag karon because ang akong maitubag sa imo na mooning AstraZeneca, Pfizer, mooning mga naay EUA. Until we have in our hands ang vaccine. Until we have it, no? Dili pa kita makaingon kung unsay i-distribute. But what we can say is that there is a menu of vaccines nga available para sa Pilipinas. Wa pa na finalize ang mechanism sa distribution ani. In a sense nga unsa na brand ang mapadulong dito, unsa na brand din. Wala pa yung naggikan kay Secretary Galvez, wala pa siya nag-announce sana. So wala pa gyud. So mo paboton ba sa mga tao? Oh, pero ang importante kabalota nga moabot ng AstraZeneca, moabot ng Pfizer, moning mga Western Pharma's lugar, doon na po'y Sinovac na moabot, mga donation. So daghan kaayo mga tambal or vaccines nga mo abot. Kining mga word war lugar sa mga pharmaceutical companies nga unsay pinakamaayo nga na vaccine. Kung mangutana ko nimo, unsa man na vaccine na imong gigamit sa imong flu? Kakatubag, di ba? Ikaw pa to. Ako po, di ko kabalo. Kay, it just so happened nga naata sa pandemya, tapos nabalakatanan. Doon na po tayo history sa Dengvaxia. So, dili gina mawala sa atong worry ba? Sa atong kabalaka, di gina mawala. Pero rest assured nga, kini nga ng mga tambal, kini na mga vaccine, niagi ni tanan sa mga stringent measures dito sa ilang pharma, sa ilang testing, dinipod sa World Health Organization ug sa atong FDA. Bago pa man niabot sa atong FDA, pila na ni ka checks or testing ang hitabo. So di na ta mo Google lang taon sa may gamit sa Amerika, sa gamit sa Indonesia, diba? Yes, sir. Oo. So sa karon, gawas ani Secretary, ilawom sa opisina sa Presidential Communication Operation Office kon PCOO. Unsaon yung pag-counter ang kini mga fake news nga hangtod karon wa bagya po na siya naundang hapit na ta mo usa ka tuig sa kining pandemya sa dala sa COVID-19 din ana tay mga vaccine pero hangtod karon naghihangya po na ang mga gitawag nato nga
kining fake news. Unsa may nahimo or mahimo sa PCOO ani Secretary Martin? Doon naman tayo programa nga atong gilunsar katong 2017 kaning Dismiss Disinformation. Kita pod mo ay nag-introduce sa roundtable on fake news sa Association of Southeast Asian Nation. Doon na tayo programa nga Youth for Truth na kinig panguluhan ni siya ni Director Vinci Beltran sa programa kada Sabado. Ang PIA kada adlaw pod ga firefight sa fake news. Doon na po tayo covid19.gov.ph na natay corner against fake news. Kini siya, Mark, dili gini siya masulbad kining problema sa fake news. Kay daghang gyud kaayo mga tao nga chismoso, number one, tabian, daghang kay tao nga daghang gyud kay mga tao nga dili kuan nga dili malipay nga maghunong ba. Diba? As long as there is social media and as long as why balaod nga magpriso sa nagpakalat og fake news, dili gina siya mawala. Pero wa na magpasabot nga muundang punta sa media literacy campaign. Kay padayon man gyapon pati uban mga ahensya, pati kamo mismo sa media, yes, diba? Katabang man namo mo sa pag daw sa aning fake news. We should just know nga this takes a lifelong of teaching sa atong mga katawhan kining pag-combat sa fake news. Pero kung naay balaod na pirmahan ng mga congressman o mga senador nga mayingon na prisuhon tong nagpakalat sa fake news, sa untan o dagan po mahadlok ana. But as it is, doon naman tayo mga balita. Balaod, patungod sa libel, patungod sa mga slander. So natin mga nabalita. Pero we just need to help each other. Okay. Sa PIA, Sir Ramon, as a matter of fact, na mga lagyo nga mga lugar, dayon walay social media, lisod pagkuha sa mga signal sa television. Pero nasa sila mga radio, ako man po, wala mga kuryente, so wala gyapon sila. Unsa may gihimo nga information karon sa taga PIA sa pagpasabot sa vaccine para sa umaabot nga kuan gyud pagsugod na ang pagbakuna sa atong mga katawhan. Sakto gyud ka, Mark. For the past pila ka tuig sige tag-ingon social media, but we know social media gadako ang as a platform. But kami sa PCO, sa leadership ni Sec Martin, sa PIA, we believe that dapat multifaceted ba ang ato ang paghimo sa communications. Mauna kami sa PIA, we really go back to our mandate, development communications, grassroots communications. Diri sa Region 9, naamig guwapo kayo na programa, mao na yung tawag na Barangay Information Officers Network. So gahapon dito mi sa dapitan na ako gi-induct nga 50 plus sila kabuok nga BIO, tawag na BIO, Barangay Information Officers Network. So si-expand mo na slowly sa tibok Region 9, at least para sa Region 9 gyud, sa inyong rehiyon, para maabot gyud namo tanan na ami text messaging sa ilaha, two-way approach. So amo pud sila mo nag-stringer. Kaya kung mahita po sa ilang barangay, kunya dito sa layong mga gidas, di ba? Gidas na lugar, mga layo. Makibalo po mi dayon. Tudluan sila unsaon pag-kuha picture, sana para so it's a two-way thing. So mapaabot nato ang balita o mga programa o mga information gikan sa gobyerno, and at the same time makakuha po ta sa ilaha og balita tungod sa inahitabo dito sa ilang lugar. Kay ang reality pareho tatanan, sa private o sa government, limited man atong manpower, limited atong resources, di gyud ta kaabot sa tanang sulok sa Pilipinas. That's why we need to enable as many collaborators, as many partners para mapaabot gyud labi na karon sa vaccines. Kay sa vaccines naman, medyo naay mga sektor sa ato ang
society na musakay ba sa issue. So di na musugod ang fake news, misinformation, murag na connivance ba to discredit the narrative Yes, of the government. So very important yun na ma-develop ang grassroots communications, kay nothing beats face-to-face direct conversations like what we're doing right now. Yeah, so mao na. Mas maayo kay na po'y mga pamagi. Last no question, sir. Kaning kuan karon, unsa may mahimo kung matubag patingalin nyo sa on medical side, unsa may mahimo aning vaccine sa lawas sa usa ka tawo sa pagbatok sa COVID-19, and sa mga narabay na identify nga mga list sa to mga katawhan nga sila ang prioridad sa pagbakuna batok COVID-19. Before we answer that question, Mark, can I add something sa giingon ni Mon about fighting fake news and using the Barangay Information Officers Network sa PCOO, sa PIA, para ma-strengthen ang presence sa national government sa tibok Pilipinas, kay dili lagi maabot sa tanan technology dunata. Mo nang we advocated this project called the Government Communications Academy. So, kung naan ng mga barangay information officers, established na lugar na sila, doon na tayo i-construct o i-construct this year nga Government Communications Academy diri sa Mindanao, sa Manolo Fortich, Bukidnon. This is the first Government Communications Academy nga mura ni sa Development Academy of the Philippines, mura ni sa king ana, pero kini naka-focus lang gid siya sa communications nga tudloan constantly mag-upgrade og skills og knowledge pag-abot sa pakipag-communicate sa publiko. Okay, so ang atong mga information officers gikan sa barangay paingon sa national government, doon na nay academy nga pwede daganan. Kini siya atong target mahuman bag-o munaog si Presidente Duterte. So kung imong tan-awon ang mga project sa PCOO, Mark, atong gilunsar ang Mindanao Media Hub. Human na siya, ako king building na diya sa Davao City, di ba, na state of the art. By next year, magsugod na po ang construction sa Visayas Media Hub, diya Cebu. So, nanatay Luzon, nakaraan nga building sa broadcast, doon natay Davao nga. In one building na adito tanan ang PCOO, ang PIA, PTV, Radyo Pilipinas, PBS, Bureau of Communication Services, tanan. Tapos, we will soon have in Cebu. And then, to complete the entire chain of information gathering and information learning, kining Government Communications Academy mo ni siyang magbutang og stamp na okay, this is already one full circle nga so mo nang Duterte legacy. Yes. Usa na sa inyong mga concerns. Abot sa communications. Priority sa PCO Project 2021 to 2022. Pag naog na to, at least kanang Government Communications Academy, human na siya. At sa Cebu, kamulo nag-construct. And back to your question, you were asking about earlier. Sa kalimut ko ha. So to kong gipangutana. Sige lang. Imbento na lang nato. Ani na lang, sir. Sige. Inyuhang kuan. Kina na lang mensahe sa mga katawhan sa Zamboanga del Norte. Okay, medyo gamay ra ba tong oras. Sige. Inyong talay mensahe nga ipaabot sila nga dili sila angayan mabalaka aning vaccine o angayan gid sila nga magpa-vaccine. Ang mensahe nako sa tibuok Zamboanga del Norte, pasalamat ko kay padayon inyong suporta kay Presidente Duterte. Taas gyapon ang pagsalig ninyo, nasa 90% plus kay Presidente Duterte. Wa pa nato mahuman ang administrasyon. Doon na patay 15 months to go.
Now, kining 15 months ni dili ni siya 15 ka bulan nga maglingkod lang ta kay human na dili kay do na tay atong gi kuan do na tay problema nga atong kinahanglan sulbaron kining vaccine lugar kining COVID-19. We cannot have a comfortable life for every Filipino or komportableng kinabuhi sa matag Pilipino kung dili maayo atong ekonomiya. We cannot have a strong economy kung ang atong population masakiton. Yes. Dili healthy. So, munang kinahanglan ginato magpaturok aning vaccine and reach the herd immunity para maka-move forward na kita. Yes. So, dagan mga nabalaka, dagan mga worries lugar sa tambal. Pero, your government officials from the national to the local, muy una magpa-inject ani para makit-ang gid ninyo na safe kining vaccine. Of course, dunay mga areas o dunay mga sectors sa atong population nga dili pa kinahanglan ma-inoculate sa pagkakaroon. Mga kabatan-unan, ubang mga senior citizen na dunay comorbidity mo nang tun-an pagid sa doktor. Pero katong mga qualified, magpaturok na gyud. Unya, Mark, can I have a very important announcement? Sige, sir. Okay ra? Go ahead. Paagin ako diri sa RMN. Katong niaging adlaw, nag-release si Senator Bongo og statement. Ingon siya nga, iyag yung paningawaon nga tanan media maapil sa frontliners nga matagaan og vaccine. So, vaccine gid man. Oo. So kami sa PCO suportado gyud namo nga na ang media maapil mon sa pagpabaksin. Una magpabaksin. So dili lang kita, dili lang to mga nurse, apil ang mga media kay tungod kay dako inyong influensya sa tao, sa mga Yes. viewers, sa mga listeners, readers. Kung makita nila si Mark nga magpa-vaccine, sigurado ko katong imong mga followers, ingon na si Mark magay nagpa-vaccine, mabaksin pod ko. So, salamat kayo, Senator Bongo, na dunggan nimo ang tawag sa media nga tagaan og priority ang akong mga kauban, mga kasama nato sa media. So karon murag confident na kayo kumon nga gawas lugar sa nastorya nato si Secretary Charlie Galvez. Si Senador Bongo na mismo nagingon na himuon ta og priority. So karon sa atong announcement diri sa DXDR sa mga media na naminaw, apil na mo sa first group of sectors nga Prioridad. na mabakunahan aning COVID-19 Okay, sir. vaccine. Sir, last message nimo, Sir Ramon. Si boss na yun. Sige. Again, daghang salamat, Mark. Kami ni Sec Martin, we commit ourselves to go around and really explain. Sa tulo ka points. First, we want to, of course, reinforce the guidance of President Duterte. Siyempre sa tabang ni Senator Bongo, nga safe ug effective ug libre nga vaccines ang ihatag sa tibuok Pilipinas. Ikaduha, gusto nato i-reinforce na vaccines are here in order to save lives. Diba? Why mamatay tungod sa COVID, di ba? Manumbalik ang atong pag-asa kay isa katuig na taga-antos o gang mas maayong kaugmaon. Di ba? Kay ingon gani ni Secretary Andanar, kung dili ligon atong lawas, kung masakiton ta, di nato ma-revive ang ato economy, di yun nato ma-jumpstart. Ikatulo, siguro, I think
ato ang vaccination program mao ni ang greatest Duterte legacy after mahuman sa term ni Pangulong Duterte, mao ni ang greatest na ihang pamana sa ato tanan. Bago siya munaog sa as presidente, ang pagbakuna sa tanan para mahimong healthy tanan, mauna I think ang greatest Duterte legacy on top of the many other projects na yang gihimo. So kami sa PCOO ug sa PIA, we will do everything to enable the policies of President Duterte, of Senator Bongo, the vaccine czar, General Galvez, Secretary Duque, kami ni Sec Martin, that's our commitment to all of you. Okay. Thank Salamat kay sir. Wala kita oras sir sa pagpadayon pa. Oo. So salamat sa inyong pag-anhi diri o pagbisita sa istasyon sa DXDR og syempre sa pagpaabot niyo mga mensahe sa itong mga tigpaminawan karon sa mga live viewers na to sa tanan nga mga media platforms o sa mga naminaw pod karon kay sure ta nga naminaw karon ang kaning syempre nakakita ko sa Bisaya gyud nga programa sa DZXL sa mga DDS listener og ang mga siyempre mga crew sa PCOO og sa PIA sir og sa PCOO page sa tanan-tanan nga pwede mapagawas ang mensahe para mapaabot sa mga katawan. Daghang salamat og mayong hapon sa tanan.